Ayan mga bro, so nagre-repaint ako ngayon ng TMX 155. Ayan, chassis ng TMX 155. Ayan, so hindi lang pagme-mekaniko, no, pati pagpipintura ginagawa din natin mga bro. Ayan, kasi yung gamit ko dyan mga bro, ano lang quick dry enamel gloss. Ayan, so yung quick dry enamel gloss kasi mga bro, kung tutuusin lang, mas maganda kumpara sa akin, no, mas matibay. Kaya lang pagka enamel, matagal tumigas, hindi agad-agad tumitigas, no, pang matagalan. Pero pagka tumigas naman, talagang matibay kahit na babaran mo pa or buhusan mo ng gasolina, babaran ng gasolina, hindi siya nasisira. Hindi katulad nung mga acrylic, no, pag laging natutuluan ng napapatakan ng gasolina, halimbawa may pintura sa makina na acrylic, no, or hansal, tapos pumapatak yung gasolina galing sa tangke, so nagkukulay, ano yun, nagbablurred, no, nasisira yung pintura. Pero yung enamel mga bro, alam mo, ang pinakamaganda niya sa enamel, matibay kahit malagyan ng gasolina or ano, hindi siya basta-basta masisira. O, tapos hindi mo na kailangan ng clear gloss or pampakintab. Kailangan ang piliin, ang gamitin mong pintura kung gusto mong makintab, yung quick dry enamel gloss, no, wag yung flat. So pag yan yung ginamit mo mga bro, tulad yan, grabe kintab, ano, so napakaganda. Ayan, so naka first hanggang second coating na yan mga bro. Ngayon magte third coating ako. Ito, yan, TMX 155 repaint. So doon naman yung mga accessories nito mga bro. Ayan, no, dito ko na lang nilagay sa ano, ayan, para nabibilad sa araw. Ayan, kanyang mga accessories. Ayan, tapos ando naman yung chassis. Ito naman yung aking compressor. Ayan, ito naman yung aking spray gun. Ayan, so yung nabili kong spray gun mga bro, ano, sablay yung takip, tanggal-tanggal, lesson treat. Pero at least okay naman, nagagamit ko na, maayos naman yung kanyang nozzle, no, mayroon naman, kompleto naman sa adjustment, pwedeng malakas, pwedeng mahina. Ayan, so try natin muna. So ayan, so dito mga bro, ayan, no, wow, so ganun lang mga bro pagka mag apply ka, oh, very simple. So ito pala mga bro, pang third coating ko na to, no, pangatlong coating na. Gusto kasi ng mayari makapal daw, edi kapalan natin. Sulit. Opya, ito yung problema ko sa compressor ko, hindi kayang mag automatic. Ayan, okay, spray tayo mga bro. Ayan, so dito pala sa ano mga bro, sa paggamit ng quick dry enamel na pintura, siyempre dati nga tulad din sa akin, nung hindi pa ako marunong gumamit, yung timpla ko sobrang labnaw, pag spray ko naagos kaagad yung pintura, natulo, nasisira, no. Tapos nung pangalawa naman, nagtry na naman ako ng malapot, so halos ayaw na rin lumabas dito sa spray gun. Ngayon lumalabas man, buo-buo, parang bilog-bilog, ganun, makapal, pangit, no. So dapat talaga dito mga bro, no, kung gusto nyong matuto o
gusto nyo mag-spray ng sarili nyo mga motor, yan, sang gusto rin yung gumamit ng quick dry enamel. So ang pagtitimpla mga bro, kailan saktong sakto lang doon sa kailan mo talagang pag-aralan, at saktong sakto lang na pagtama ng pintura doon sa chassis, kung ano mang parts, ano mang bagay yung inisprayhan nyo, dapat hindi siya aagos, no? So pag umabot siya ng mga 5 minutes or 10 minutes, medyo dry na siya ng konti, so pwede na naman yung applyan panibago, no, ng coating. Ayun, so yun yung diskarte dun sa quick dry enamel. No, hindi siya masyadong malabnaw at hindi rin masyadong malapot. Ayan, no, ito yung timplada ko mga bro. Ayan. So siguro sa ratio naman ng pag mimix, no? Ano bang ano doon? Sa isang 1/4 na pintura, yung inilagay kong paint thinner, halos 1/8 lang eh. 1/8 lang doon sa isang bote, no? Kunting-kunti lang. So yun na, tapos hinalo ko lang ng hinalo. Ayan. Matanggal lang yung sobrang lapot ng pintura. Kasi pag naging malabnaw naman yung timplada mga bro, pangit din. Pag hindi nyo na control dun sa pagpatama ng pag-i-spray, pag hindi nyo na control, agos yung pintura. Ayan, so ito papakita ko sa inyo mga bro. Alam ba dito yung surface na yan, no? Oh, yun, oh. Yun lang, oh, yung labas ng pintura ko, pansin nyo. Yun. Ayun, so yun lang siya. So kumbaga pa, meron pa rin siyang lagkit, no? Meron pa rin siyang lapot, kaya hindi siya aagos. Pero syempre nandun pa rin sa pagkukontrol ng kamay. Baka maibabad nyo na pag-spray, sigurado kahit anong lapot niya, naagos pa rin yan mga bro. Ayan, o. Kala mo brand nyo na chassis ng chassis ng motor. Ayan, o. So simple lang, o. Medyo kailangan kasi magaan din yung kamay nyo mag-spray. Ayan. Kumbaga pa parang kailangan lang talaga yung para makita yung magandang gawa, kailan yung trabaho talaga nasa din natin yan eh. Baga pa meron tayong pagmamahal sa trabaho mga bro, pagmamahal pa yan, oh. Kasi pag rush tayo magtrabaho, magkilos, ay wala, karamihan sablay, palpak. Ayan, oh. Napakaganda mga bro. Kaya nga ito mga bro, totoo lang, ilang beses na akong gumagawa nito mga bro. Ngayon duman dito sa akin at nakita niya yung ginagawa kong ganito, yung buong motor na nire-repaint. Nainggan nyo siya na magpapintura din daw siya ng chassis. Yan. Kaya ito, chassis na lang itong dinala dito mga bro, pina-sprayan sa akin para makamura daw. Sila na yung naglinis. Ayan, ako magpipintura na lang. Ayun. Okay, perfect na perfect mga bro. So alam ko marami pa rin namang kulang yung diskarte ko, pero ito kasing diskarte ko mga bro, pang mabilisan lang kasi. Kasi dapat dito nakakulambo or mayroong harang sa gilid na trapal, no, para walang kakapit na alikabok
para mas lalong the best. So pero dito naman sa amin hindi na rin ganun kaarte ang tao. So makitang malinis, maayos, maganda, okay na. Okay, wala nang hangin yung compressor ko. Ayan, sabit muna natin dito. Okay, so yung automatic ng aking compressor mga bro, palyado. Ayan na naman. Okay, wag na, total tapos na rin. Ayan mga bro. Okay mga bro, ayan. So comment lang kayo mga bro kung gusto nyo matuto magpintura ng chassis ng motor, tsaka anong pintura ang ginagamit, no? Ayan, at saka dun sa pag-apply ng pintura para hindi nasisira, hindi tumutulo or umaagos. Ayan. So naka third coating na ako. Titirahin pa natin to ng kailan 5 coating daw. Okay mga bro, so yun lang mga bro. Una, quick dry enamel, gloss ang piliin nyo para makintab, sulit sa kintab. Sa pagmimix na naman, huwag masyadong labnaw at huwag din yung sobrang lapot. Kailangan yung pag-aralan dun sa pag-spray, no? Mag-try muna kayo sa isang parts o isang surface na sprayhan para sigurado nyo hindi masisira yung pipinturahan nyo. Yan. Tapos kailangan yung pag-mix din natin dun sa dito sa yung air mixture, no? Air mixture, tapos yung control ng pintura. Ayan. Ito naman yung sa na yan, yung sa nozzle. Pwedeng flat yung labas sa nozzle or bilog. Ayan. Okay mga bro, so thank you very much. Maraming salamat.